Oh, syempre, unang-una sa lahat, balikan muna natin yung pagki-credit grab nito ni Bongbong Marcos. Putang ina mo talaga, Bongbong, wala ka talagang silbi. Ikaw talaga, Bongbong, wala ka nang proyekto, nagnanakaw ka pa ng proyekto. Ang masaklap nun, yung ninanakaw mong proyekto, hindi mo alam kung paano nagawa at kung sino nagpondo. Tarantado ka talaga eh. Napaka-credit grabber mo na, putang ina ka. Kin-credit grab mo na yung tulay. Putang hindi mo pa alam kung paano nabuo yung proseso ng paggawa ng tulay. Hayop ka, di mo man lang ni-research, sobrang tamad mo, sobrang tanga mo, sobrang bobo mo, lahat na. Oh, lahat na kinuha mo dahil dito sa pagki-credit grab mo na to. Sabi ko nga, putang ina talaga tong administrasyon na ito. Wala talaga tong ginawa mabuti. Lahat talaga ng ginagawa nito araw-araw sablay eh. Alam mo kung meron talagang hari ng sablay sa Pilipinas, putang ina si Bongbong yun eh. Noong ang Panginoon nagpasabog ng kabobohan, katangahan, kaululan sa mundo. Sa mundo oo, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo. Putang ina gising talaga ito si Bongbong eh. Sa sobrang takaw niya, putang ina kinuha niya lahat. At ayan ang kinalabasan. Sobrang tanga niya. Oh, bakit? Oh, ito pakinggan ninyo itong sinabi niya, uulitin natin to. Ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Oh, na-approve daw ng July 2022. Oh, tapos Nagsimula ito ng 2023. oh, nagsimula nung 2023. Okay, so sa kanya, ala pa, tang ina mo talaga. Ang sarap mong kurutin ng madiin. Yung hindi ka na makakahinga. O ano pa? Early 2023. I'm sorry. O tapos kinorek pa siya nung isa ring tanga niyang alalay. Yung tanga niyang julalay. Na dating Duterte, nasa gabinete ni Duterte to. Putang ina, walang ibang nakakaalam nito kundi sila. Oo, pero putya kinorek niya pa. July. Ano bakit? Bakit July? Late 2023 kasi mga approval. Ay, puta, may mga approval pa siya. Kasi yung mga approval. Putang ina, kala mo may alam talaga si Gago eh. O mamaya, paparinig ko sa inyo totoong kwento ng tulay na yan Ang alamat ng tulay. O, sige. At ngayon ay tapos na. Kaya't Putang ina mo, pag nagsisinungaling ka talaga. Pag nagsisinungaling ka talaga, putang ina, nauutal ka eh. Inuutil lang po tragis na ito. Ulitin natin. ay tapos na. Kaya't Putang ina mo. Para kang sanggol. Tangina pa kasi sinungaling mo kasi. Yan ang sinasabi ko. Alam mo kung anong ambag mo dyan, Bongbong? Putang ina ka, kung makapaglakad ka dyan, kala mo ikaw may-ari eh. Ang inambag mo lang dyan, putang ina yung tarpaulin na dalawang itinayo mo. Yun lang na yung ambag mo dyan, hayop ka. Sa pag-iisip na itong project na to, wala kang ginawa rito. Okay nang inan nyo. Bobo talaga ang putya. Sige pa, diretso. tulungan naman tayo ng ating mga Chinese na Wow, natulungan tayo ng Chinese. Anong tulong ang binigay sa atin? Alam mo? Puta, hindi mo alam. Alam mo kung ano yung sinasabi niyang tulong na ibinigay ng Chinese? Eto lang. contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos. Nasa tamang gastos. Marunong daw magtayo ng tulay. Paulit-ulit na sinasabi, marunong nagtayo ng tulay, mabilis, maayos, at tama ang gastos. Putang ina mo, wala kang pakialam sa gastos, Bongbong. Kahit sangkusing, wala kang ginastos dyan. Oo, kahit isang pako, wala kang inambag dyan, punyeta ka. Wala kang alam dito sa tulay na ito. Hindi mo alam kung anong nangyari sa tulay na ito. Oo, so sinasabi niya dito na tama ang pagkakagastos, magandang mga materyales. Putang ina nito, kala mo naman siya yung nag-isip kung paano gawin yung tulay. Inang to, adik na adik talaga yung galawan eh. Hindi niya alam kung paano ang istorya nitong tulay na ito. Hindi niya ni-research, hindi niya inalam. Basta ang alam niya, kanya to, akin to. At ito nakakatawa. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao. Pag tinanong mo ano yun, hindi niya alam. May 4 na legacy project, tapos hindi mo alam? Utangin na ka talaga, BBM, kahit kailan. Talagang yung utak mo kumikinang. Kumikinang dahil hindi mo ginagamit. Pag binenta mo yan, puta mahal pa presyo niyan. Oo. Sa sobrang hindi nagagamit ng utak mo, BBM. Mahal yan. Huwag mong ipakilo yan, ha. Ibenta mo. Kasi wala pa. As in, ano yan, pristine condition. Hindi gumagana eh. Ay, walang gas-gas. Nakalagay pa yung factory, yung factory seal. Nakalagay pa yung tawag dyan, yung plastic. Hindi pa natatanggal. Oh, ganyan yung utak nito ni BBM. Ano ba naman lang ano ba ang history nito, tuloy na ito? Sa Davao kasi ito eh. Sino ba talaga nagpagawa nito? Ganun ba?
O dapat at least man lang ganun para at least yung pagkakaano mo diyan, yung pagkaka-deliver mo diyan, ayos naman. Hindi daw, sabi pa ng Malacanang, sabi pa nito ni Claire Castro, isa ring tanga rin, na ano daw, hindi daw siya nag-credit grab diyan sa ano na yan, diyan sa Bukana Bridge na yan. Okay nang ina mo, hindi ka nag-credit grab, wala kang pinasalamatan eh. Hindi mo pinasalamatan yung China na sila ang nagpondo niyan. China nagpondo niyan, lahat. Lahat mula mo sa simento, hukay, bayad ng tao. China ang nagbigay niyan. Hindi lang isa na tulay ang binigay sa atin ng China, hindi ba? Itong tulay na ito at saka yung tulay diyan sa may sa may Binondo. Dahil sa magandang relasyon ng Pilipinas at ng China, putang ina, nagbibigay sila sa atin. Ang Amerika anong binigay sa iyo? Kinipilit mo maging kaibigan Amerika, ano binigay sa'yo? O kita mo ngayon, na gano'n na naman sila, may inilabas sila na bagong memorandum galing sa White House na magfo-focus sila sa kanilang rehiyon. Na wala na silang pakialam sa ibang rehiyon, magfo-focus sila sa kanilang rehiyon. Relihiyon tuloy. O kita mo, ilang EDCA site ang binigay mo sa kanila. Alam niyo yung mga EDCA sites na yan, tayo nagmi-maintain yan. Tayo nagbabayad ng kuryente, tubig, putang ina yan. Tingnan mo kung gaano katarantado to. Tapos wala man tayo napapakinabangan sa mga ulol na yan. Ito sa China na dinidemonize nyo. Tingnan mo, binibigyan tayong tulay. Saan ka makakita ng ganyan? Saan ka makakita ng isang bansa inaaway mo na binibigyan ka pa ng tulay? Ang inan to, bobo kasi. Puro kasi pansarili. O pansarili, kaya yan nakipagkaibigan sa China, ay sa Amerika, dahil meron yan silang pera doon sa Amerika eh. May mga properties sila sa Amerika na kailangan nilang makuha. O kasi nung panahon nung magnanakaw niyang mga magulang, marami silang biniling mga building doon. Marami silang biniling mga apartment, mga properties doon na nung binigyan sila ng sanction, hindi sila makabalik sa Amerika dahil sa ginawa nilang human rights violation at corruption sa Pilipinas. Binan sila sa Amerika, hindi nila makubra yan. Kaya alam natin na yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, yung mga pagpunta-punta niya sa Amerika, alam natin na talagang kinukubra na nila yung mga pera nila dyan. Putangin na yun, dami nyo ng pera, nagnanakaw pa kayo sa Pilipinas. Okay na yun eh, sa inyo na yung pera na yun. O, loss na ng Pilipinas yun. Pero yung putyang ina, hindi pa kayo nakontento sa mga pera na ninakaw ng mga magulang mo. Nagnakaw ka pa nung termino mo. Putang ina, sa kasagad-sagaran talagang kahayup-kahayupan ng demonyong pamilya ninyo. Sa totoo lang. Hindi ba? Mataki mo. Nakuha, kaya nagpunta ng Amerika yun, di ba? Pagbalik niya ng Amerika, putang ina, demonyo na siya. Pumunta lang siya isang beses sa Amerika, nagbatingaw siya dun sa New York Stock Exchange, NYSE. Putya, pag uwi niya dito, satanas na siya. Pag uwi niya dito, putang ina, yung mga Afghanistan, inampun niya na. O, nasa na yun? Ina niyo, puro kahayupan ang ginawa sa Pilipinas dito. Asa na yung mga Afghanistan na yan, tinatago nyo. Libo-libo daw yan. Putya, mag-iingat kayo, baka 2,000 na yan. Mahilig magpasabog ng sarili. Bahala kayo dyan, ha? Ginusto nyo yan. Putyang ina, yan ang presidenteng ogag ninyo eh. Pagkatapos, ano pa, yung mga binigyan ng EDCA sites. Putya, siyam na EDCA site ang binigay ng loko-loko. Tapos pagkatapos, biglang tinrabaho na ang mga Duterte. Pagkatapos, biglang tinrabaho na si Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, isang punta lang niya sa Amerika dahil doon sa mga properties at pera nila doon na mga naka-freeze. Napalagay ko yun ang ginamit ng Amerika para makontrol itong tanga na ito. Tanga to eh. Para makontrol itong tanga to dahil mukhang pera ito. Ayan na. Dahil kampi na nila yung Amerika, naisip nila, putya, kampi natin yung Amerika. Sige, putya na, nakawin natin yung lahat ng pera ng Pilipinas. Patay. Tinan nyo. Tatanungin ninyo, magkano yung budget natin? Wala. Ang laki-laki ng budget ng Pilipinas, pero walang mga infrastructure na nagagawa. Kita mo, sa sobrang walang nagagawang infrastructure ng administrasyon ni Bongbong, putya, kinukuha niya na yung indikan niya. Meron daw siyang 4 na legacy project sa Davao pero hindi niya na matandaan yung 3. Ito daw yung isa. 2 tulay yan eh. 2 tulay yan sa Davao na ginagawa. Tapos meron pa yung subway. Hindi subway, tunnel. Yung tunnel na ginagawa na malapit na din matapos. Putya, pag natapos yun, ilibing nyo na si Bongbong doon. Bilisan nyo tapusin yung tunnel na ginagawa dyan sa Davao para makuha na nito ni Bongbong yung credit, ha. Wala na nga itong nagagawa eh. Ano man lang yung kunin niya yung credit ng mga ng mga proyekto na yan. Diyos ko, nakakahiya kayo at nakakadiri. Alam niyo ba ito totoong istorya ng Bukana Bridge na yan? Ha? Ito ang totoong istorya ng Bukana Bridge na yan. Pakinggan natin si Inday Sara. Ano ba talaga yung totoong istorya niyan? Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay
Ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at that time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost. Buong-buo ibinigay ng People's Republic of China yung entire cost. Buong-buo binigay yung entire cost. Tapos sa speech ni Bongbong, maganda ang pagkakagawa. Maganda ang gastos, sakto lang. Hindi overpriced. Putang ina mo, kahit overpriced yan, hindi naman tayong gumastos yan. Tarantado ka. Bakit mo pinag-uusapan yung gastos? Chinese ka ba? Di ba? Nagulat ka, ha? Buong cost nung tulay, ibinigay ng China. Tapos, sa speech ni Bongbong Marcos, ang galing ng China. Kasi maayos, pati yung costing, wala kang paki sa costing. Wala tayong ginastos pala dito. China pala, yung buong gastos pala nito, China nagbigay. Tapos, putang ina, hindi ka man magpasalamat sa gobyerno ng China for helping us at least. Mantakin mo yung China nagbibigay ng tulong. Tapos, hindi ibang lahi pa yan, ha? Lahing inchik pa yan, hindi pa natin kamag-anak yan. Eto, mga Marcos, Pilipino, putang ina, kinukuha pera sa Pilipinas. Yung ibang lahi, nagbibigay ng pera sa Pilipinas para mapaganda Pilipinas. Yung mga sarili natin lahi, na binoto ng taong bayan para magserbisyo, putang ina, baliktad. Kinukuha pera natin. Takin mo 100 billion na insertion. Yung anak niya, putyang inang yan, may allocables na 15 billion. Tapos bukod dun sa 15 billion na allocable, meron pa siyang 50 billion na insertion. Putang ina nyo, mga demonyo kayo. Tapos, meron silang pinapakalat ngayon sa social media. Sabi nila, Sandro Marcos, ang pinakabatang majority floor leader. Putang ina nyo, ano naman? Kahit siyang pinakabatang tanga sa Pilipinas, wala tayong pakialam. Pero yung pinakabata kang majority floor leader, yung palang katangahan na eh. Imaginein mo, rookie ka, ginawa kang majority floor leader. Anong may tutulong mo doon? Wala kang alam. Nag-OJT ka kay kay Romualdez. Natatandaan ninyo, sinabi yan ni Sandro Marcos, nag-OJT daw siya kay Romualdez. Yun lang ang yun lang ang kanyang experience sa pagiging congressman. Nag-OJT siya sa tsuhin niya, tapos anak pa siya ng magnanakaw. Apo pa siya ng magnanakaw. Putsang ina, ang galing. Talagang paglabas siya, si Sandro Marcos, putang ina niyan. Talagang magnanakaw yan. Imagine mo, ginawa ninyong majority floor leader dyan sa Kongreso, yung walang kaalam-alam. Yung walang experience, ang experience naging taga-timpla ng kape ni Martin Romualdez, as ginawa niyo majority floor leader, tapos proud na proud kayo. Di ba? Pinakabatang majority floor leader. Tanungin ninyo, bakit siya nanalong majority floor leader? Because of politics. Dahil tatay niya presidente, tsuhin niya yung speaker. So, ibig sabihin talaga, minanipulate or monopolize ng mga Marcos Romualdez yung politika sa Congress at saka dyan sa Pilipinas. Kaya nga siya yung itinilagang majority. Siyempre, mag-o-oppose ako. Teka, hindi natin pwedeng ilagay na majority floor leader. Paano natin gagawin leader yung isang tao, isang bata na ngayon pa lang naging congressman? Ano naman, hindi naging konsihal yan, hindi naging mayor yan, gobernador yan. Ilalagay natin dito, magli-lead siya sa majority.
Kasi ano yung ililid niya? Ililid lang naman nila kung paano nila kukulimbatin yung pera. Ganun lang naman yun. Wala namang ibang gagawin yung mga yan kundi kulimbatin yung pera Sabi ko nga sa inyo bakit mo sinasabing ganyan, Boss Dada? Mayroon ka bang pruweba? Sabi ni Saldico. Wag ako sisihin ninyo si Saldico. Ini-echo ko lang yung sinasabi ni Saldico. Ba't ka naniniwala kay Saldico, Boss Dada? Wala namang kredibilidad yun. Kasama nila yun simula umpisa kasama na nila yun Kampanya pa lang ng Uniteam kasama na nila yun Hanggang sa lumabas itong mga flood control projects na to kasama na nila yun so kung kasama nila araw-araw mayat maya tapos naglabas ng mga expose tungkol sa kanila, maniniwala ako doon. Hindi ako maniniwala kung kay Trillanes. Hindi ako maniniwala kay Trillanes kasi kahit kahit pag sinabi niya na Biyernes ngayon, kahit naman Biyernes ngayon, hindi i-questioning ko pa rin dahil ganun kasinungaling yan pero itong kasama nila simula pa nung una si Saldico magsalita tungkol sa corruption nila, maniniwala ako he's the most credible. Why? Kasi nandoon siya sa circle Kung halimbawa ang nagsabi ng corruption, ayan si Magalong. Hindi medyo pwede pa ako hindi maniwala kay Magalong. Bakit? Kasi pwedeng haka-haka lang niya yan. Kasi he's from the outside. Ito from the inside first hand experience ito, personal knowledge ito dahil kasama ito sa grupo nila appropriation sa committee chairman ito. So mas maniniwala ako dito. So naniniwala ka, Boss Dada, magnanakaw si Sandro Marcos? Oo. Bakit? Sinabi ni Saldico At saka pinatotohanan ni Panfilo Lacson na yung mga information na binibigay ni Saldico totoo. Hindi nga lang daw si Marcos Senior, hindi nga lang daw si Marcos Jr. ang nakinabang sa pera na yan. Si Pangandaman daw, si Bersamin. May ganun naman pala si Pangandaman, si Bersamin. Bakit hindi pa nakakulong ang mga buwaka ng ina niyan? Diba? Ba't hindi pa nakakulong si Bersamin? Ba't hindi pa kinukulong si Pangandaman? Ba't inuuna si Sara Diskaya? Ba't pinapahunting si Sara Diskaya? Hindi ba dapat hinahunting na yung mga yan tao? Mantakin mo tao ni Bongbong Marcos, mga kawatan. Umamin sila na yung tao nila kawatan. Si Bersamin kawatan, yung isang Bersamin kawatan, yung yung babae na sa DBM kawatan. Tapos si Bongbong, tao niya yung mga yan, hindi siya kawatan. Ina ninyo, mga bobo kayo pagka naniwala kayo dyan. Pagka naniwala kayo dun sa hindi sila magnanakaw, mga bopols na talaga kayo. Wala na kayong pag-asa sa buhay. So dito makikita nyo, sinasabi ni Inday Sara, walang ginastos ang Pilipinas. China lahat ang nagpunta. Tingnan mo paano mambudol si Bongbong. Sabi ni Bongbong, maganda raw ang pagkakagastos, magandang pagkakagawa ng administrasyon niya. Tanginan nyo, mga sinungaling kayo. Ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos? Ayan tinanong siya. What is your reaction regarding the statement of Bongbong Marcos taking the credit of the Bocana Bridge? Diba? Alam mo kung si Claire Castro ang tinanong mo dito, putang ina, sandamukal na ad hominem ng bibitawan mo. Kasi mga yan, mga ganyan yan, mga ganito yan. Ang mga Duterte ay mga ganito, ang mga Duterte ay mga ganyan. Ganun na kagad yan. Pero tingnan ninyo kung gaano tawag dito, yung etiquette ba? Tingnan mo. Kasi ganito meron blessing tayong natanggap ang bayan natin at malaki ang maitutulong nitong blessing na ito. So tinanong siya at gusto ni Alvin mag-react siya doon sa negative, doon sa napakaganda naman sanang proyekto na to. Ang negative lang kasi is yung may nag-grab ng credit. Tingnan ninyo anong sagot ni Inday Sara. Saying that is one of the 4 legacy projects under his administration so far. Basta sa akin na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil diba? Ang galing-galing ni Inday Sara. Kasi pwede na siya magsalita rito alam mo naman yung mga Marcos na yan, wala naman kasi talagang mga alam yan. Bobo yung mga yan, wala naman mga proyekto talaga yan. Kaya manggagrab na lang sila ng project ng may project. Hindi ba? Pero she has all the opportunity para maka-opensiba dito sa mga katarantaduhang ginagawa ng administrasyon. Pero ang sinasabi niya dito is napakaganda nitong proyekto na to. And hindi na para kung gusto niyang angkinin yung credit, di angkinin niya kasi alam naman ng taong bayan talaga kung kanino ito. Alam naman ng mga tiga Davao kung kanino ito. Kahit naman magpapogi siya dyan, minura at pinagbubu pa din naman siya dyan sa Davao nung nagpunta siya dyan. So, yung kanyang survey speaks for itself.
at 21% na lang yata yung kanyang survey. Ibig sabihin, 21% na lang ng Pilipino ang naniniwala sa sa mga kabalbalan niya. Sobrang baba na ng survey niya. So ibig sabihin, yung the rest of the 79% of Filipinos hindi naniniwala sa kanya. So kahit anong gawin nito sa camera, kahit anong tumbling gawin nito, speech gawin nito, pagbibigay ng pera na gawin nito, yung 21% lang ng mga Pilipinong mga tanga ang maloloko niya. Pero the other 79%, sabihin na natin 10% dyan sa 79%, or the other half of the Filipino, sabihin na natin yung other 20% undecided. Still 50% pa din ng mga Pilipino yung naniniwala, kalahati ng mga Pilipino yung naniniwala na walang kwentang presidente ito. So bakit pa ako magsasalita ng mga bagay-bagay tungkol dyan? Alam naman ng taong bayan yan. So ganyan kagaling si Inday Sara, hindi niya na dinignify yung tanong ng isang sagot na bibigyan na naman ng reaksyon ni Claire Castro. Basta ang sa kanya, magpasalamat tayo kay Pangulong Duterte, magpasalamat tayo sa People's Republic of China dahil dito sa napakagandang blessing na ito na ibinigay sa atin para mapakinabangan ng napakaraming mga taga Mindanao. Wag na natin politics, wag na nating haluan ng politika yan. Basta natapos yan, mapapakinabangan yan at yung ibang mga proyekto matatapos. Pero alam nyo ba na lahat talaga ng mga China-funded na mga projects sa buong Mindanao, pinahinto yan ni Bongbong Marcos, vinito niya lahat yan. Pina-stop niya yung railroad project, railway project dyan sa Mindanao. Pina-stop niya yan, kaya ewan ko itong mga taga Mindanao na to eh. Bakit yung mga congressman ng mga taga Mindanao tuwan-tuwa rito kay Bongbong Marcos, samantalang yung progreso ng Mindanao na dapat na kumbaga inilatag na ni Pangulong Duterte yung development ng Davao. Pag alis niya, tuloy-tuloy na lang yung mga project diyan sa Mindanao, hindi lang pala sa Davao. Tuloy-tuloy yung mga project sa Mindanao para kasi nga ang Mindanao ay ang fruit basket ng Pilipinas. Agricultural center ang Mindanao. Karamihan ng mga prutas na kinakain natin, saging, durian, mga dragon fruit, kung ano-ano, nanggagaling yan dito, mga lansones, mga rambutan, suha, nanggagaling yan dito sa Davao. Napakahirap niyan i-transport papunta ng Maynila, dadaan pa yan sa dagat. Oo, whereas kung meron na tayong tren na magdadala na ng mga produkto ng Davao sa Metro Manila, sa Norte, yung produkto ng Norte sa Davao, ang ganda, sana magiging self-sufficient tayo. Pinahinto yan ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi gagastos ang Pilipinas sa mga yan eh. Huwag tayong gumastos dyan, bulsa natin yung pera. Tama, mali. Meron tayong project. Popondohan niya ng gobyerno niya. Kasi ganoon naman talaga eh. Tapos na si Pangulong Duterte. Aprobado na lahat eh. Plakado na lahat eh. Popondohan na lang. Ang magpopondo, gobyerno ni Bongbong. Pinatigil niya yan. Mantakin mo nung panahon ni Pangulong Duterte merong COVID. Pero ang daming proyekto. Gumagastos tayo sa bakuna. Gumagastos tayo sa mga kung ano-anong libre. Nung mga panahon na yun, yung PhilHealth gumagana ng normal. Talagang nagbabayad ng mga utang pagdating pagka COVID ang kaso mo. Ang laki ng case rate ng COVID, umaabot hanggang kalahating milyon yung binabayad ng PhilHealth sa mga COVID victims na nakasurvive sa ospital. Tapos may mga proyekto, may mga build, may mga tulay, may mga eskwelahan at kung ano-ano pa. Ngayon, bumalik ang ekonomiya. Si Bongbong Marcos na ang presidente. Ine-expect mo, pag bumalik ng ekonomiya, nagbukas na ang ekonomiya natin, mas maraming perang papasok sa atin. Pinatigil niya yung mga proyekto dyan sa Davao. Bakit? Kasi alam mo pa lang, sa umpisang-umpisa pa lang, nanakawin nila yung mga pera na yan. Instead of putting it dyan sa Davao, why not, let's just put it sa mga bulsa natin, ilagay natin sa maleta. At hindi pa sila natuwa. Yung pera ng pamahalaan, hindi pa sila natuwa doon. Binenta pa nila yung mga ginto natin sa Central Bank. Hindi pa sila natuwa doon sa mga gintong binenta natin. Nagtayo pa sila ng Maharlika Investment Fund. Pinagkukuhanan nila yung mga ahensya ng gobyerno para ilagay sa isang sisidlan para doon daw kikita ang Pilipinas. Hanggang ngayon, ano na nangyari sa Maharlika Investment Fund? Wala. Aside from Maharlika Investment Funds, ano pa? Yung mga pinaggagawa nila. Ninakaw nila yung pera ng PhilHealth. Kinuha nila yung pera ng PhilHealth. Mantakin mo siniro budget mo yung PhilHealth. Kinuha mo yung pera ng PhilHealth. Anong pang sutos-tos ng PhilHealth ngayon dun sa mga nagkakasakit na mga Pilipino? Alam nyo saan nila nilagay yun? Kasama yan si Ralph Recto daw.
Nilagay nila yun sa infrastructure, sa flood control, na putang ina source of corruption. So ninanakaw na nila yung pera nyo sa baba. Ninanakaw pa nila pati yung mga savings natin. Pati yung pera ng PDIC, pati yung pera ng PhilHealth, pati sa health, kinuha pa nila. Putang ina, ibang klase talaga. Saan nila nilagay? Doon sa flood control project na malaman-laman natin, lahat puros mga kabalbalan at corruption. Oh, masaya kayo? Sabi ko nga sa inyo, sa sobrang dami ng mga ginawang kabalbalan, kabulastugan nitong administrasyon na ito, hindi nyo na maalala yung iba. Na pag naalala nyo, oo nga pala no. Oo nga pala no, nagbenta pa sila ng ginto. Oo nga pala no, yung mga Afghanistan nandito na. Oo nga pala no, pangako nila yung mga EDCA sites, tutulong yan sa kalamidad ah. Oo nga no, sabi nila, 'di ba? Magugulat kayo. Pag binalik 3 years pa lang to 3 years pa lang to hindi na natin alam kung saan tayo magfo-focus na problema ng bayan. Samantalang nung panahon ni Gloria, anong maaalala mong corruption ng panahon ni Gloria? Yung Hello Garci at saka yung ZTE deal, yung telepono. O, yun yung matatandaan natin. Tandaan nyo? Okay, ERAP, anong matatandaan natin? Yung plunder ni ERAP, yung pondo ng SSS. Hindi ba? Kumbaga bawat presidente, meron silang isang klase ng korupsyon na pag naalala mo, sila lang yung matatandaan mo. Pag dito kay Bongbong Marcos, putang ina. Wala ka talagang pagka-inisip mo, ano ba yung mga pagnanakaw ni Marcos? Ang dami, sa sobrang dami, hindi mo ma-collect yung mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas. Sa loob lang ng 3 taon. O imaginein ninyo, sa dami ng mga iskandalo na yan. Unang-una nagsimula yung iskandalo nila sa hoarding. Hoarding ng bigas, hoarding ng asukal, smuggling ng sibuyas, sili, lahat nagmahalan yan, agrikultura. Oo, tapos pagkatapos nun, yung ginagawa ni Pangulong Duterte sa custom na sinisira yung mga mamahaling sasakyan na mga smuggled. Nilift nila yun, yung yung ruling na yun ni Pangulong Duterte. O yung mga nakukuhang kotse dyan, putya, kita mo, dami na naman mga sports car pa ikot-ikot dito sa Metro Manila. O kasi nga, bukas na naman yung custom sa smuggling ng mga sasakyan. O kita mo yung mga diskaya, ang daming mga sasakyan ng mga mamahalin. Kasi nga, si Pangulong Duterte nawala na sa posisyon. Sinisira niya dati yung mga sasakyan na yan, kahit gano'ng kamamahal yan. Ngayon, pinagkakakitaan nila. Napupunta ba sa treasury yung pera? Malay mo. Hindi ako naniniwala na napupunta sa treasury yung pera. Makakapalang mukha ng mga yan eh. Ano pa, ang dami talaga. Sisimulan mo nung unang pagkaupo pa lang nila hanggang ngayon. Grabe talaga yung iskandalong kinasasadlakan natin ngayon. Pero ang galing din talaga ni Bongbong. Bakit? Dinamihan niya ng dinamihan yung kasalanan para yung tao hindi alam kung saan magfo-focus. Napakahusay, di ba? So sabi ko sa inyo, sistematiko talaga ito. Kumbaga parang yan eh, parang paggera yan. Di ba? Pagka dito ka lang nandito nagpapasabog sa isang lugar na ito, pwedeng lahat ng mga sundalo papuntahin doon para labanan yung pagkakalat mo ng terorismo doon. Pero kapag nagpasabog ka sa lahat ng parte, napakaraming parte ng lugar, mahahati yung atensyon, mahahati yung puwersa, hindi na magkanda ugaga kung ano yung uunahin. Ganyan ang ginawa ni Bongbong sa Pilipinas. One corruption after another, this agency. And yung mga tao, hilong-hilo na. Hindi alam kung saan magfo-focus. Sa flood control ba? Sa binenta bang ginto? Sa smuggling ba? Sa drugs ba? Hindi na alam ng mga Pilipino kung saan magfo-focus. Ganyan kagaling ang administrasyon ni Bongbong. Yan ang legacy ni Bongbong. Na sana hindi tularan ng mga susunod na henerasyon ng mga politiko. Totoo talaga niyan. Alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China. Sila yung pinagpapasalamatan ko. Thank you thank you Magpa-thank you ka na rin kay Bongbong. Thank you na rin Bongbong. Dahil sobrang kapal ng pagmumukha mo, talagang kinuha mo itong proyekto na ito. Mabuhay ka, buwisit ka. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay